Obligasyon ng isang may-ari ng tangkihan, kailangan ay well-trained yung kanyang magiging rider at magiging tauhan sa shop. Importante yon. Magdi-deliver ka ng LPG sa isang bahay na yung suki natin ay pwedeng walang alam sa pagkakabit ng regulator. So hindi pwede na yung rider natin ay pakakawalan ni tangkero nang walang kaalam-alam. Responsibilidad namin na mag-empleyo o kumuha ng empleyado, kung hindi man ito trained, ay obligasyon namin na dapat sanayin kayo bago ka namin kayo pakawalan. Kasi napaka-peligroso. May kaakibat na usapin ito ng isang aksidente, pagsabog, o kaya naman ay malaking insidente ng sunog na ang madalas ay na pinanggagalingan ay pwedeng maling pagkakabit ng regulator, hindi tama yung pag-install niya doon sa tangke. Natural na ninervyos ka dahil wala ka pang experience. Pero bago kita pakawala, siguraduhin natin na dapat alam mo magkabit, alam mag-bubble check. Ito, lalagyan natin ng liquid wash. Tapos i-check natin yung paligid ng valve ng tangke. I-check natin yung pagkaka-install ng regulator doon sa hose. I-check natin yung pagkakabit ng regulator doon sa tangke. Pag naikabit mo na yan, halimbawa, i-check mo yan. Yun ang tinatawag natin. Lalagyan mo ng sabon. Kapag nag-bubbles, ibig sabihin lumalaki yung bubbles. Ang ibig sabihin nun, may hangin na nagmumula doon sa loob na lumalabas. So pag may hangin na lumalabas at sumisirit, ang ibig sabihin nun ay may singaw. So kapag may singaw, hindi natin pwedeng iwanan yan. Huwag mong iiwanan na may singaw. Isasara mo yan at tatawagin mo sila bago tayo magsimula. Bago tayo gumawa ng anumang bagay doon sa loob ng kanyang kusina na may kaugnayan sa pagkakabit natin, pag-install natin ng regulator, ay tatawagin natin ang presensya ng representative ng may-ari ng bahay na dapat ma-witness niya yung ginagawa mo doon sa kanilang tangke sa regulator. Hindi kasi pwede yung bumiyahe na tayo, bumalik na tayo rito, tumawag yung customer. Bakit ganun? Lakas ng singaw nung sasabihin ko, nag-bubble check ka ba? Hindi po. Babalik ka na naman ng 3 kilometro. Ikaw, di ba may sarili kang motor? Anong tinitipid ang ginagawa mo? Anong pagtitipid ang gawa mo? Para hindi ka masyadong gumastos ng gas, di ba? So, ganoon din sa akin. Tubo ko na. Kinita ko na ang ginawa mo dahil sa katangahan natin, kapabayaan natin, o kawalang-wala lang, wala sa isip mo eh. Akala mo ganun lang, na-deliver mo yung tangke, na-install mo yung ganun lang. Dapat, kumbinsido yung may-ari ng bahay na walang problema or may problema. Kung may problema man, alam nila. Kung walang problema, alam nila. Alam nila na nagsagawa ka ng bubble check. Kapag may problema, tatawagin mo, ituturo mo kung alin ang problema. Hindi pwede yung iiwanan mo. Natatakot ka, hindi pwede yung gano'n. Kasi imaginein mo, after 3 days, ubos na yung laman ng tangke nila. Yung pala, napakalakas ng singaw. Mabuti na lang at walang sunog. Kaya dito, hindi to biro-biro na trabaho. Okay? Hindi, although pa nakibutas lang sa'yo, dahil ikaw ay nasa sitwasyon na nangangailangan ng sahod, ng kita, huwag mong ilalagay sa alanganin yung trabaho na ito. Naku anong gagawin natin bago tayo magkabit ng regulator? I-check muna natin kung yung stove na ay nakasara. So dapat nakasara bago tayo magkalikot sa regulator na sa tangke nito. Kinakailangan checkin natin na nakasara ang stove knob. Bakit? Siyempre, kung ikaw ay nagkakabit, nakabukas halimbawa yan. Nakabukas. 'Di ba may hose yan, nakakonect. Isipin mo, nagkakabit ka. Ayan. Ikaw naman, nagmamadali ka dahil tinawag ka na naman ni catering. Nagbukas ka, gusto mo na agad testingin di ba? Nagbukas ka na agad. Ano sa palagay mo ang mangyayari? Sisingaw. Saan sisingaw? Dito sa burner. Bakit? Bakit sumingaw? Nakabukas. Bago kumalikot dito, nakabukas na, di ba? So ano ang gagawin bago kumalikot ng tangke? Bago mo raw kalikutin, sabi ni catering, ano ang dapat mong tignan at suriin? Hindi pwedeng ipapakita mo na nervyoso ka. Kasi hindi pwede yun Obligasyon ko yan
Imagine mo, pupunta ka sa isang bahay, ninenervyos po ako eh. Hindi ko po alam eh, pwede ba yun? Hindi pwede na ipapakita mo na nervyoso ka. Kaya nga ginagawa ko na magkaroon ka ng confidence, mataas ang level ng confidence mo. Yung tiwala mo sa sarili mo na alam mong gawin. Dahil kulang pa yung motor mo pambayad sa buhay ng tao. Ano ang gagawin dito bago magtalikot? Tsakin na. Kung ito ay nakabukas, anong gagawin? Sarado. Kung ito ay nakabukas, anong gagawin? Sarado. Sasara dapat. Yung mga unsafe na condition, unsafe practices ng mga customer, papansinin natin, sisitahin natin. Huwag yung parang nagmamagaling tayo kasi alam mo yung mga customer, ayaw din nila nung ganun eh. Ha? So ayan, alam mo na mag-bubble check ha. Dapat alam nila na ikaw ay nag-bubble check. Kasi useless na ikaw lang nakakakita. Pag ikaw lang nakakakita, walang saysay. Pababalikin ka na, bakit gano'n na gano'n? Nag-bubble check. Hindi, wala naman eh. Hindi ko man nakita nag-bubble check eh. Di ba? Sayang yung pagod mo. Nag-bubble check ka, hindi naman pala na nakita. Kasi ang layunin nun, gusto mo silang makontento, masatisfy mo sila, na walang singaw yung ano nila. Nakwa. Kapag may problema, anong gagawin? Tatawagan mo attention nila. So ayan. Okay, nagbukas ka na, then gusto mong makita, gusto mo sa kanilang ipakita na, ma'am, may may pressure, may gas ha. Bubuksan mo ngayon yung kanilang stove. Ma'am, ayos ma'am ha. Gusto mo naman patunayan sa customer na yung tangke ay gumagana yung valve niya. Ma'am, isasara ko ha. Sara mo ngayon. Testingin natin. May apoy, biglang mamamatay na. Ibig sabihin, gumagana. Meron yung, bakit ganon? Kahit nakasara, umapoy pa rin. Kasi ibig sabihin nun, may problema yung valve nila. Babalik mo sa atin. Kasi delikado yun. Imagine mo, pag ito nakasara, pero may lumalabas pa rin, paano na lang? Kung ang kanilang stove nakasara din, pero nangangamoy din, o di, patay. So, automatic boss, dali ko na yung tangke pabalik kasi may tama yung valve. May singaw. Ibabalik natin kay brand yan. Tatawag agad natin yan para makuha nila sa shop natin. Mag-iingat lang kayo pagka yung hose ninyo ay may click. Pag may click yan, ginaganon-ganon mo, mamaya nasukto yung hose dito, natanggal. Siguraduhin ninyo na may kabit ng maayos nang hindi nagkakaroon ng problema doon sa pagkakabit ng hose. Ayan lang, ganun lang kasimple. Ganyan mo lang, ganyan mo lang. Huwag yung ito gumagalaw-galaw, ano? Steady lang yan. Steady lang yan. Steady lang yan. Then, bubble check mo na. Then, okay. Hanggang mo. Pag nagtatanggal ka ng regulator na nanggaling doon sa lumang tangke, tsakin mo na nakasara. Ha? Nagtanggal ka. Huwag tayong naninigarilyo sa loob ng bahay ng customer ha. Kasi pagka ganyan, naninigarilyo ka, hindi mo sinara yung tangke, yung valve. Siyempre may residue pa yan. Meron pa nga dyan, may konti, natitira, 2-3 kilo eh. Di ba? Iniwan mo nakabukas, nagtanggal ka, ano ka doon? Sundan ng gas yun, apoy. Diliyan. So, next, Petron. Diesel pack. Ikabesa mo na, sa Petron gasol ito, diesel pack ito. Diesel pack. Snap, quick on, snap on. Ano gagawin? Yung kamay, hatak, bitaw. Hatak, bitaw. Tulak. Ganun yan eh. Hatak, bitaw, tulak. Para kumapit. Dapat naka-off. No? Natanggal. Bakit? Ginawa lang natin ay hatak, bitiw. Anong kulang? Tulak. Ayun, tulak. Kita mo. Diba? Okay. Dapat, kumpleto, hatak, tulak, bitaw, tulak. Ito lang. Huwag mo namang tulak ng baka masira. Okay? Hindi na yan mahugot. Katulad na sinabi ko sa inyo, dapat lagi nakasara. Ngayon, bubuksan mo siya ngayon. Bago tayo magkabit, kinakailangan yung regulator ay nakasara. Sige. Testing. Tawag testing is, tignan mo kung nakikabit na. Di ba? Huwag niyong binubuhat ito na hanggang sa mabuhat yung, may mga
timang na ano eh, binubuhat ito, gustong patunayan sa may-ari na okay, kinakailangan, wag, hindi kinakailangan. Kasi yan, kapag hindi nakakabit, konting ganun mo lang, tanggal yan. Wag natin, pag binuhat mo, biglang nasira yung regulator, o napitpit na yung paa mo, nabasag mo pa yung tiles nila, papabayaran pa sa'yo itong regulator. Kaya maging maingat tayo. Maingat, tapos wag nating dinadala yung problema natin kapag nagtatrabaho tayo. Bigat na responsibilidad yan dahil baka mamaya tayo ang maging dahilan ng pagkasunog ng tahanan nila, ikamatay ng kanilang pamilya, di ba? So, ganoon. Ngayon, bubuksan mo na, testing mo. Yun lang naman yan eh. Then, bubble check. Mag-bubble check ka. Pag binuksan mo, huwag mo muna bubble check. Bago tayo, pag naikabit natin, buksan natin, bubble check tayo. Pagkatapos na bubble check, okay, buksan, tsaka mo buksan yung knob. Huwag mawawala yun. Hindi aalis ka na, hindi mo nabubuksan yung knob. Kasi may tatawag yan, boss, bakit ganun walang lumalabas? Yung pala, hindi naka-engage. Yung pin, doon sa pin ng tangke, yung pin ng regulator at saka pin ng hindi naka-engage. Natural. Walang magfo-flow na gas. Dahil wala, disengage. Kaya wala. Lalo katulad na pagka yung solane ang nilagay mo. Sige, ulitin mo, tanggalin mo. Ayan, mabilis lang dahil bago pa. Ito. Tingin mo rin yan. Sa gasol din yan. Nakikita mo may araw yung araw saan papunta? Yun ang pabukas. So anong sabi ni Catherine? Dapat nakasara. Ito, pagka nakakita kayo ng ganitong klaseng regulator, mag-iingat kayo sa pagbaba nito. Di ba sabi ko is hatak? Di ba sabi ni Catherine is hatak, bitaw, tulak. Hatak, bitaw, tulak. Okay? Ngayon, ang tulak doon ay tulak lang nito. Huwag yung gaganon mo. Nawawarak yan. Pag nawarak yan, pababayaran na naman sa'yo. Kaya mag-iingat. Gawit mo. Ayan. Hindi pa siya gano'n naka-install. Hatak mo na. Hatak mo, tulak. Hatak, diin. Hatak, diin, tulak. Hatak mo muna, sabay diin. Din. Baba. Bitaw, tulak. Yung okay na ba? Okay na. Diba? Ano lang naman yan eh. Huwag mong iiwan tapos, buksan natin, bubble check, bukas ang na nandun si customer. Huwag kang magsasagawa ng anumang mga aktibidades sa kanilang tangke nang wala sila. It's useless. Yung iniwasan natin yung babalik na naman ulit tayo. O kaya yung may problema pala. Nakuha? Okay. Tanggalin mo, tapos kabit, tanggal, kabit. Kasi ibang yan, Asan ang pabukas niyan? Ayan. Baka magkamali ka niyan eh. Persahin mo yan pabaliktad. Aangat yung niyan, yung spring niyan. Sige, kabit mo ulit. Okay. So, anong gagawin? Buksan, bubble check, then buksan yung knob. Ayan. Pag sinabi kong, Petron Gasol, Paul, Petron Gasol, Disalpak. Ito yun. Matik na yun. De Roscas. Ayun, mga ganito. Okay ka na dyan? Ito, ginagamit yan sa Fiesta Gas. Ayan, Fiesta Gas. Ginagamit yan sa Shine Gas na Disalpak. Shine Gas o Energas na Disalpak. Pigas na Disalpak. Yan, mga yan. Ito naman sa Solane. So, ito ay nakasara, pabukas. Ayan, may apoy naman eh. Nakasara, pabukas. Baka mamaya, itulak natin ang gusto, sira. Bayad ka na naman. Bago kabit yung regulator, dapat nakasara. Review. Bago tayo kumalikot sa kanilang kusina, sa loob ng kanilang bahay, sa kanilang tangke, anong dapat gagawin? Dali bago ka mag-check, anong dapat na sitwasyon? Dapat nandun yung may-ari, yung representative, okay? Kahit naman ako, nakita ko yung kwintas na doon, nandun. Kukunin ko na. Tama ba yun? Mali yun, di ba? Huwag tayo matutuksok.
Kaya nga pagkapapasok din tayo sa bahay, ito dapat pahintulutan tayo. Huwag yung, kung may order sila, ma'am, dito na yung Solen. Saan mama ko? Dito. Magugulat na lang sila, nasa kusina ka na. Ha? Sino papasok sa'yo? Saan ka? Sir, LPG rider. Kahit na. Nagpaalam ka ba? Patay ka. Tapos iwasan mo yung kung ano pa yung mga extracurricular movement mo doon. Pasilip-silip ka doon, nanonood sila ng TV, maniningil ka pala, naghihintay, pasilip-silip ka. Labas ka ng boses mo. Ma'am, bayad po. Ma'am, payment po natin, ma'am. Huwag yung sumisilip-silip ka doon sa may, para ka magnanakaw, di ba? Okay na, sige. Ganun, nakita mo naman yung valve set niya. Merong opening. So, natural lang nga namang ipasok mo na nakapakalang. Di ba? Siyempre, ipasok mo doon sa, yan, magpipit. Lalo ba? Ngayon, tutulak mo ng konti, sabay, twist. Okay? Tulak, yan naman, tulak, sabay twist. Okay? Nakita natin, pasinin natin ito. Okay, sa mga household dyan, sila lang nagkakapit. Napakasimple lang po nito. Nakita nyo po yan, itatapat nyo lang din po yan sa opening dito sa tangke. Siguraduhin po ninyo na nakasara itong switch nito, nakapahalang. Nakasara po yan, ito po yung pabukas. Gagawin nyo lamang yung pagbukas na yan kung naikabit na ninyo at magte-testing na po kayo doon sa inyong stove. Pag ikakabit po ninyo, dapat nakasara. Ang gagawin, isalpak nyo po muna yan, sabay, diin. Diin siya, sabay twist. Papunta sa kanan, clockwise. Okay, diin, clockwise. Diin, turn clockwise. O, yan. Ngayon, nakita po ninyo, lahat po yan ganyan sa mga Solen. Bihira yung pag ginanon mo ay hindi bumabalik. Bumabalik po yan, nakita po ninyo. Pero, wala naman hong issue yan, provided na nakalock pa rin siya. Provided na nakalock po siya, wala naman hong issue dyan. Ang mabigat yung tumapat po siya doon. Nakita ninyo, tumapat na po siya. So, ibig sabihin, yung required na diin para mag-meet yung kanilang pin. O mag-meet, magkaroon ng engagement yung between pin ng tangki at pin ng regulator. Pag yan ay nakaganyan lang po siya, ay natural wala pong lalabas na gas doon sa stove. Kaya kinakailangan, idiin mo, tulak mo. Yan. Ngayon, bossing, anong gagawin dyan? Bumabalik Anong gagawin? Tatalian yan. Boss, lagi may tali. Lalagyan mo ng tali. Dito mo itatali, kuha ka ng cordon o kaya straw, tatalian. Ipaliliwanag mo sa kanila. Baka sabihin nila may problema yung tangke. Hindi po. Para maiwasan yung pag-ikot niyan, kasi nagbubukas tayo. Bubuksan mo yan. Pwedeng yan ay kumalas sa kanyang pagkakasalpak. Kaya kinakailangan, para istatalian natin. Para intact siya. Nakuha. Pag nakita mo, ito yung sinabi ni Catherine na bumabalik, so tatalian lang. Kasi yan, pag hindi tinalian, maraming pakialamero, mamaya, yan, bumigay na. Gumano. Nakuha. Okay, so, yan. Ngayon, ito pa yung mga difficulties dyan. Kinabit mo na ganyan, nakita mo yung distansya, nakita mo yung distansya ng kanyang outlet port ng regulator, ayan Pagka yan may hose, kaya mag-iingat ka dyan, baka ito mabasag. Okay pa naman, kaya lang may mga ganun na napakahigpit lalo. Kaya, mag-iingat ka. Then, testing, bubble check muna. Then, testing. Okay na. Itanggalin mo.